mahal ta na mabuhay, maalin pagbay umaga, sa wikang katutubong mangyan, tribo ng Alangan, bayan ng Nauhan, probinsya ng Oriental Mindoro. Magandang umaga. Pagkilala sa asignatura. Pagbabasa ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ang pagbabasa ng kasaysayan ng Pilipinas ay napakahalagang bagay sa bawat Pilipino o individual. Dito natin malalaman kung ano, paano, bakit, at kung ano ang totoong nangyari sa ating bansa. Bilang mag-aaral ng asignaturang ito ay dapat aralin upang ating masunson o malaman ng lubusan kung anong tunay na kasaysayan ng ating bansang sinilangan. Natutulad din ito sa mga araling tulad ng sibika at kultura, araling panglipunan at iba pa, na kung saan merong mahalagang paksa, kwento at usapin na dapat suriin. Dahil ito ay sadyang kaugnay na sa ating buhay Pilipino noon hanggang ngayon. Tulad na kung sino ang nakatuklas ng ating bansa. Sino ba ang nagbigay ng pangalan nito? Kanino kinuha ang pangalan nito? Anong taon ito natuklasan? Ano-ano ang bansang sumakop dito? At sino-sino ba o meron bang mga namuno o naging leader sa ating bansa? Pangkahalatang ideya o patakda. Ang bansang Pilipinas ay pinangalan kay Haring Philip II ng bansang Espanya noong ika-16 na siglo, at ito ay nasa ilalim ng alituntunin ng Espanya para sa ika-333 taon sa ilalim ng pangangalaga ng nagkakaisang estado. Ang kultura ng Pilipinas ay may pagkakaugnay sa mga bansang nasa kanluran. Ang bansa natin ay nasira dahil sa kaguluhan sa politika noong unang sangkapat ng ika-20 siglo. Ang bansang Espanya ang pinakamatagal na nanakop sa ating bansa at naging teritoryo ng bansang Espanya noong taong 1565 hanggang taong 1898, at ang unang gobernador general ng buong kapuluan ay si Miguel Lopez de Legazpi. Merong iba't ibang aspeto ng kaugalian at tradisyon ang naibahagi ng mga Espanyol sa atin. Ang Maynila ang siyang kabisera ng Spanish East Indies noong taong 1571 at ang isla ay pinangalanang Las Islas Filipinas ni Haring Felipe. Ang mga Espanyol ay tinukoy natin bilang Kastila. Karamihan ng mga Pilipino ay mayroon ng lahing Espanyol at iba naman ay lahing Latino. Isa pang termino o tawag sa mga Espanyol ay mestizo. Kristyanismo ang pangunahing relihiyon ng panahon ng mga Kastila. Karamihan ng Katoliko ay may sariling bersyon ng altar sa tahanan, tulad ng nasa simbahan. Ang mga altar sa bawat tahanan ay dinarasalan, binibihisan, pinapalamutian ng bulaklak, tinitirikan ng kandila bilang respeto at debosyon, at nagdaraos din ng prosesyon ang mga debotong Katoliko sa kanilang patron. At meron din kapistahan na hanggang ngayon sa kasalukuyan ay nagaganap sa bawat bayan, barangay at dako ng Pilipinas. Pista ng pagbibigay, pagpupuri at pasasalamat. Pangkahalatang ideya, ikatlong nanakop sa ating bansa ay ang bansang Amerika noong taong 1878 hanggang taong 1946 sa isang digmaan mula sa bansang Espanya noong ika-1 ng Mayo taong 1878 na tinaguriang huwad na labanan sa Maynila dahil meron ng kasunduan ang mga Espanyol at Amerikano. Halos 50 taon na namahala sa ating bansa ang mga Amerikano. Malaki ang kanilang naging ambag sa bawat Pilipino, tulad ng demokratikong pamamahala. Nabigyan din ng pagkakataon na ang mga Pilipino na mamahala sa sariling bansa, tulad nila Pangulong Manuel L. Quezon, Pangulong Sergio Osmeña, Pangulong Manuel Rojas. Pagdating sa pananampalataya, pinakilala ng mga Amerikano ang relihiyon na Protestantismo, katulad sa Baptist. Ngunit binigyan laya ang mga Pilipino na pumili ng kanilang relihiyon na pananampalatayanan. Amerikano din ang nagpasimula ng libreng edukasyon para sa pampublikong paaralan sa primarya at sekundarya.
at ang mga sundalong Amerikano ang nagsilbing guro sa mga Pilipino at doon din itinuro ang wikang Ingles. Sila din ang nagtatag ng Universidad ng Pilipinas para sa kolehiyo noong taong 1908 at wikang Ingles ang siyang pangunahing itinuturo dito. Pinasigla din ng mga Amerikano ang ating agrikultura. Pinakilala ang paggamit ng traktora, asukal, tabako, kopra at iba pang produkto mula sa bansa ay niluluwas. Pagpapatayo ng mga paggawaan at doon maraming Pilipino ang nagkaroon ng hanap buhay o trabaho. Nagtayo din ng pampublikong pangkalusugan at kalinisan para sa may mga sakit tulad ng ketong at tuberculosis, sistema ng transportasyon at komunikasyon tulad ng telepono, telegram at radyo. Ang huling sumakop at pinakamabilis sa tatlong bansa ay ang bansang Hapon. Sila rin ang nagpasakit sa milyong-milyong Pilipino. 3 taon lamang sila nanatili sa ating bansa, ngunit mas naging mahirap ang digmaan sa pagitan ng mga sundalong Hapon at Pilipino. Taong 1942 hanggang taong 1945, ikalawang digmaang pandaigdig. At ang mga Pilipinong bilanggo at individual ay pinaglakad ng mga sundalong Hapon at ito ay tinawag na Marcha ng Kamatayan patungo sa kampo ng Kapas Tarlac. Dito din ay maraming kababaihan ang pinagsamantalahan. Sila ang tinawag na mga comfort women. Buwan ng Oktubre, taong 1944, nagsimula na ang digmaan na magpapalaya sa ating bansa. Lumapag ang puwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte at binomba ng mga sundalong Amerikano ang Maynila noong Pebrero taong 1945. Nasukol ng mga Amerikano ang puwersang militar ng mga Hapon at napilitang sumuko ang mga ito nang mabigo itong magtangkang pagtakas. At dito muling nagkaroon ng tunay na kalayaan ng bansa sa kamay ng mga banyaga. Bumangon at muling nagsikap upang itaguyod at maitatag ang bagong pamahalaan ng ating bansang Pilipinas. Ipaliwanag ang asignatura o paksa. Ang pagbabasa ng kasaysayan ng ating bansa ay dagdag kaalaman, magbubukas kabalayan at katotohanan sa likod ng mga libro, kwento mula sa mga manalaysay o historian. Malalaman din natin kung anong malaking epekto nito sa mga Pilipino noon at sa hinaharap ngayon. Kung anong meron tayo sa kasalukuyan ay ito ay nagmula sa ating sinaunang panahon na tinatawag na kasaysayan. Hindi tayo mabubuhay ng maayos, walang makabagong teknolohiya, hindi uusad o unlad ang ating bansa kung walang kasaysayan. Hindi man maganda ang panimula ng kasaysayan na tayo ay sakupin ng mga banyaga, pero lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan sa pangunguna ng ating magigiting na mga sundalong Pilipino, general, Pangulo ng Pilipinas at mga bayani nito. Ako po si Adona John Paul o mas kilalang Mami Jet ng bayan ng Nauhan, probinsya ng Oriental, Mindoro. Unang taon sa kursong Bachelor of Science in Office Administration sa Metro Business College, Domestic Campus, Kalakhang, Maynila. Maraming salamat po. Bunton buwaywa sa wikang katutubong mangyan, tribong Alangan.